Okay, Davao City update tayo mga hagala for today's video. Gusto ko lang ipaalam sa mga taga Davao na hindi alam ang sitwasyon dito. Maaring mga taga Kalinan, taga Toril, mga taga Mintal, mga taga Bunawan, Lasang, or mga taga Panabo, taga Tagum, Tigos. Baka kasi itong mga gatong senaryo din naman kasi ito binabalita sa mainstream media, no? Baga, okay lang din naman ibalita to, hindi okay lang din no? Kahit hindi kasi hindi naman talaga din siya life-changing story or life-changing news, no? Wala lang as a vlogger or newscaster, sorry, ano lang, vlogger lang, no? Vlogger, so yan na yan, vlogger na tayo bilong na category. Wala lang, Marites, Osyo Zero. So gusto ko magbigay ng mga update lang sa mga ganap sa Davao. So Davao City update for today's video. Nakita ko kasi na nasana tayo ngayon, na nakatayo tayo dito sa may Lanang area. Kasi di ba galing tayong Dositani Residences and Hotel. Nag-review tayo dun sa loob. Para sa aking sarili din yun, no? In the future, pag may pera ako, pag sumahod na, kakain ako doon, alam ko na magkano presyo at alam ko na kung ano yung mga pagkain nila na siniserve sa breakfast, dinner, and lunch, tsaka sa merienda buffet at kung magkano yung kape. So that's for this. Time check tayo, it's 6:15. Araw ngayon ng Sabado. Pero grabe, di ba, sabi ko sa inyo, legit tayo yung sinasabi ko sa inyo, dito sa Davao ngayon, walang Sabado, walang linggo-linggo dito. Lahat ng araw dito talaga traffic during peak hour. So hindi lang siya maliban sa traffic, pahirapan din siya sa pagsakay ng mga jeep, you know? Laging punuan. Alam nyo ba na nasa 20 minutes to 30 minutes na ako nakatayo dito, pero di pala nakasakay. Ayun na, ito pala yung nakita kong jeep na walang laman. Actually wala tong laman, no? Parang bakante talaga siya 100%. Buti naman kung very good nitong jeep na to. Talagang alam niya, anong lugar yung mga ang kailangang tulong. So sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta pira-pira lang, no, ang mga driver, kundi servisyo din talaga to. Para makauwi yung mga na gusto nang umuwi galing sa trabaho, namamalengke, nag-grocery sa That's for this. Gusto na makauwi kaso nga lang walang masasakyan, so umaasa lang talaga sa mga jeep. Ang problema, napakadalang lang ng jeep dito sa Davao. So ikaw ay taga Iloilo, Cebu, Manila, some part of Mindanao and Luzon and Visayas na walang ideya sa Davao. So dito sa city namin, sa syudad, napakabilang na lang sa daliri yung jeep dito. Kaya during peak hour, pahirapan, daming mga hindi makasakay basta-basta. Gusto nyo makita yung dami ng mga pasahero hindi kagad makasakay pa uwi. So sige, meron doon marami, pero syempre mas mapapalayo pa tayo doon kung lalakad tayo, di ba? Lalayo pa ba tayo na meron naman tayo dito na area? Asan na yun sila? Nakasakay na ba? Tignan natin na punuan yung mga jeep. So ibig sabihin, punuan lagi. Galing downtown pa lang yan mga hagala, Ruas pa lang, city proper pa lang, punuan na yung mga yan. Wala na yung mga babaan, no? Okay, ito may bumaba, 1, 2, 3, 4. So very good, no? So at least iba makakasakay na. Pero all in all, makasabi ko talaga pahirapan ang pagsakay ng mga papuntang northern part of Davao. Yan nga, papuntang Sasa, Panakan, papuntang Tibungko, Lasang, Bunawan. Kasi yung lugar, dami ng mga pasahero, pero kumukunti yung jeep. For example, ito, mga pasahero, galing kasi yan sa That's for this, namamalengke, grocery. Napakamura ng That's for this compare sa ibang mga grocery store dito sa Davao. I mean, Great Wall Trading is CC Yanggurin in the That's for this. Yan yung mga murang mga groceryhan. So ngayon, ang kalalabasan natin nito ay taxi na lang talaga. Total, malapit lang naman ng pupuntahan natin. So Panakan, mula rito hanggang papuntang Panakan, nasa mga lang yan, mga 5 to 6 kilometer. Tama ba?
The Assure doon. Basta malapit lang, hindi yan aabot ng 100 pesos ang magiging pamasahe. Kung aabot man, konti ay yung lagpas, mga 110, mga 120. Nasubukan ko na to, na nagtaksi mula rito sa may Jollibee. Pero yung time na yun, walang traffic kasi madaling araw. So, siya kalbaryo talaga to. Ito yung challenges na kinakaharap ng mga every LGU officials na mga city government sa mga lugar na pausbong, palaki. Hindi mo na kailangan maging metropolitan para makaranas ng mga pagsikip ng mga kalsada dahil sa napakadaming mga sasakyan. So, grabe congested. Traffic street. Yan lang, bali konting update na tumahagala. Davao City update. Kumusta nga ba ang Davao City? Baka nga ikaw ay 5 years ago, 10 years ago, no, na ikaw ay umalis sa Davao. Siyempre magkaiba ang Davao noon tsaka Davao ngayon. Ang Davao noon at ngayon ay masyadong may pinagkaiba sa traffic, sa dami ng mga private cars. Dati konti lang yung mga private vehicle dito. Ngayon sila na yung talagang pinakamarami sa lansangan, sa daan. Yung mga pampublikong mga sasakyan, konti na lang. Mga jeepney, bilang na lang sa daliri. Gusto ko i-prove natin Oo. So magbibilang tayo nito ngayon. Okay, for example, 1, 2, 3, go. Start now, counting. Okay. So bilangin natin ang jeep. Sasakyan pala lahat. Tapos bilangin natin kung sa out of 100 na mga sasakyan, kung ilan ang jeep na nakikita natin. Okay, so simula dito sa ito to. 1, 2, 3. So isa pa lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, din sama ang motor pala. So 10, 11, 12, 13, 14, 15. So doon na tayo sa may kotse. 15, 16. So 16 ka mga sasakyan, 17, 18, 19, 20. Doon sa malaking sasakyan yung truck na yon. Naka 20 na tayo na sasakyan. Isa pa lang ang jeep na dumaan, nakita natin. Sige. 20. So wala lang, no? Iba kasi kayo, may mga iba kasi na nagsabi na ang Davao City ay jeep lang daw ang marami dito. Multi-cab. Oo. Siguro nung araw, pwede. Siguro yung nagsabi na yon ay nakapagsa ng Davao 2000, year 2000 siguro. Year 2001. Kung saan ang mga taxi sa Davao ay gawa pa sa TIA. Okay, dito yun, 20. Okay, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sama ko na yan, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Ayun, sa panel na yon 35. So far, isa pa rin. Isa pa yung nakikita nating jeep. Okay, 35. 36. Sama na natin to. 37, yon shoebox. 37, 30, 39. So, dalawa pa lang. So, 39, 40. So, tatlo pa lang. So, 40 ka mga sasakyan. Tatlo pala yung jeep na pampamasahero. Yung public jeep. Dito hanggang sa shoebox tayo ha. Shoebox kasi tawag ng mga taga Davao eh. Shoebox yung Every, mga ganyan, no? Yung para siyang loaf bread na sasakyan. So 40, tama ba 40? So 40 kasasakyan, tatlo lang doon ang pampasahirong jeep. Okay, isama na natin to 40, 41, 42, 43. 43. Okay, 44. Ayan. So, apat na. Jeep. Yan na, 44. Kapang-apat yan. Jeep. 44. 4 out of 44. Ilang percent ba yun, mga hagala? 44. 45. Okay, 45 itong taxi. 45 is 4 out of 45.
Okay, sama ko na to, 45, 46. Akala ko papark lang siya dun. Sumingit lang pala talaga siya. 45. So, 4 out of 45. 46. So, 5 na, no? 46, 47, 48. So, 6. 47, 6 out of 47. Okay, 48, 49, 50, 51. Okay, 51, 52. So, 7 out of 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, no? So, 7 out of 66. 66, 66, 67, 68, 69, 70. So, 8 out of 70. 71, 9, 71, 72, 72, 9 out of 9 out of 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 9 out of 80, 981, okay? 9 out of 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. So 10 out of 91, 92, 93, 94, 95, plus 11, okay? 11 out of 91, 95, basta yun na. So, ibig sabihin, nasa mga 10% to 15% ang dami. So, 95 is 11, 11 mga public jeepney. So, ganyan ka konti ang mga jeep dito sa Davao. So, sabihin na natin, nasa ano yun para 95, 90, ano ba yung huli ko na mention? Basta, sabihin ko na 100 ka mga sasakyan, lahat na nakikita natin sa daan. Hindi kasama ang mga single motor, ha? So, out of 100, meron tayong mga 12 public jeep. Pampamasaherong jeep. So, ganyan ka-liit ka konti ang mga jeep ito sa Davao. So, ibig sabihin, hindi jeep ang problema sa traffic sa Davao. Hindi sila yung cause ng congestion. Hindi sila yung cause ng traffic, kundi mga private cars. So, ngayon, ang gagawin dito, ito, hulaan ko na ha. Hula lang naman ito mga gala. So, ngayon, itong high priority bus system namin sa Davao, i-acquire siya, gagawin dito, i-implement. Dahil ang purpose niyan para magkaroon na ng color coding sa Davao or number coding. Number coding. So, ibig sabihin, darating yung time na mga may sasakyan, hindi na sila makakagamit 7 days a week ng kanilang mga sasakyan. Kasi may araw, 2 or 1 araw na makapagpahinga sila. So, mabawas-bawasan. So, yun yung paraan para ma-regulate yung daan natin para medyo ma-listen yung traffic, di ba? Ma-decongest kahit papaano. So, anong gagawin ng mga may mga private cars? Siyempre, magta-taxi yan sila. 2 ang ititik nilang transportation, mode of transport nila. So, pwede sila mag-taxi, pwede rin sila mag-bus. So, hindi naman kasi sila sasakay sa jeep. Ganyan yun, siksikan kaya niya, no? Masikip kaya yan. Tsaka ang init pa. So, syempre, may mga kaya na yan, di ba? Iba na yung lifestyle nila. Medyo mas angat na sila sa buhay. So, hindi na yan sila experience ng siksikan. Napakasikip, no? Napakadikitan, no? Body to body. Skin to skin talaga yung labanan sa ganito mga sasakyan, no? So, late nyo, no? Kaya, panigurado, sasakayan sila sa bus, high priority bus system ng Davao kasi social yun. Modernized, high-tech. Di ba? Mas maganda. Mas efficient, hindi siksikan. Tsaka bawal daw yung doon yung gaya sa Manila, sa may Idsa Carousel na kahit occupied na yung seats lahat, pwede ka pa rin sumakay kasi tatayo ka kasi may mga handrails. Parang sa MRT, LRT, gano'n, no? So, yung high priority bus system dito sa Davao, bawal daw yung ganong setup. So, ibig sabihin, convenient talaga masyado, no? So, yun na siguro mga gala ang aking vlog update for today's video. Thank you so much for watching. Mag-ingat ho kayong lahat dyan. So, sana meron kayo natutunan. Kahit konti. Ako meron.